Bakit hindi pa, matagal-tagal na rin yung relasyon yung dalawa, pero how come hindi pa rin daw kayo nagpapakasal? Araw na pag-give up na po talaga ako, as in, suicide na po. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoy. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ay makakasama at makakakwentuhan natin ang isa sa pinakamagaling na aktres sa kanyang henerasyon, Viva Star. She's a painter and of course, an entrepreneur. Mga kaibigan, let's all welcome Raisa Sinon! Hello po, makikita. How are you? Kumusta ka na? Okay naman po. Busy as ever? Yes po. Oo. Alam mo, ibang-ibang oras mo ngayon. I don't know why. Of course, you're still in love, of course, with your long-time partner na si Miguel. Yes po. Di ba? And of course, 4-year-old na yung anak ninyong si Knight. Yes po. Di ba? Curious lang ako, why Knight ang pinangalan mo sa anak mo? May biro po ako dyan lagi kapag tinatanong, kasi gabi pa namin ginawa. Pwede, Pero pwede. hindi po, kasi Oo. siya, nung tuwing every night po kasi, so doon siya gising, sa tiyan ko po. Ah, So, mas active siya pag gabi. Okay. Mas mataas po yung energy niya. Lalo po ngayon na nakalabas na siya sa Nakalabas tiyan na ko. siya, oo. Mas madami siyang energy pag gabi. ako talaga. Oh, so that's where the name came from. Yes po. Ayun. Saka inisip ko rin, gusto ko Oo. yung wala siyang kapareho. Oo, totoo ka. Totoo ka naman. So, wala siyang kapareho talagang pangalan. Wala talaga. At maraming curious, bakit Knight? Oo, di ba? Opo. Actually, tama rin sinabi mo na kasi gabi siya ginawa. Totoo rin yun, di ba? Okay. Ray, isa ka sa masasabi nating pinakamahusay na aktres sa iyong henerasyon, Salamat di ba? po. Nagkaroon ka na ng acting award Yes sa Osaka. Osaka Di ba? po. Osaka Film Festival and of course dito. Oo, di ba? Parang how does it feel? I mean, meron pa bang, how do you call that? Challenge? An excitement each time you have a new project na kailangan gawin? Opo. Every project naman po, laging tinitake ko as a challenge kasi hindi naman po pare-parehong role yung binibigay sa akin. Saka hindi rin po kailangan pare-parehong atake yung ibigay niyo dun sa role. Like ako po, lagi po akong kontrabida. Mm-mm. So hindi pwedeng same attack po Right. every role na binibigay sa akin na kontrabida. So kailangan ko pong bigyan ng iba pang flavor. So kailangan ko i-challenge yung sarili ko po na paano ko magagawang effective tong character ko na to na hindi siya imalalapit sa iba kong ginawa. Okay. Yun po yung challenge sa akin. So every time po na binibigyan ako ng role, inaaral ko po talaga siyang mabuti. Like, binibigyan ko po siya ng backstory, sariling backstory. That's very important. Oo, Yes po. oo, Kasi oo. hindi po kasi effective sa akin yun kapag kailangan mo humugot, ganyan. Kailangan mo isipin mo yung personal na nangyari sa'yo, ganyan. Hindi po sa akin effective yun eh. Kumbaga, for me po yung past ko, may mga closure na siya eh. But Okay. kailangan ko na siyang, hindi ko na siya kailangan bungkalin pa para lang makakuha ko ng emosyon dun sa character. So kaya ang ginagawa ko po, gumagawa po ako ng sarili kong backstory dun sa character ko para dun sa backstory na yun, dun po ako huhugot. Do you do some research? Yes po. Oo. Depende po sa role. Kung ano po, kunyari, kung ano yung trabaho niya, ano bang mga ginagawa ng isang, like sa general's daughter po, mga sundalo po kami. So, ano bang, ang role ko po doon, intel. So, ano bang ginagawa ng isang intel. So, kahit pa paano po, nagre-research ako para lang meron akong alam doon sa ginagawa ko po. Okay, that's nice to hear. Kasi yung iba kasi, depende na lang yun. Pag binigyan na yung script, doon lang aaralin, di ba? Yes po. But in your case, kasi mas maaga binibigay yung script, napapaghandaan mo. Minsan po hindi eh, like sa probinsyano po, Yes, hindi, oo, hindi yes, po yes, uso right. script doon eh. Right. Pero ang Oo. ginagawa ko po, kahit man lang po yung character, kung ano ba yung character ko po dito, saan ba ako nakatira, ganyan. And then dun ko na po siya gagawan ng storya. Ikaw na yung sarili mo. Opo, gagawan ko na po. Parang sina-challenge mo yung sarili mo. Yes po. Kasi ayoko po, lalo na po ngayon sa generation po ngayon, yung social media, sobrang grabe po eh. So,
kami pong mga artista, kailangan po namin alagaan yung bawat binibigay sa aming trabaho. Kasi pag may konting mali lang po dun sa ginawa namin, pinagmumukha na po kami katatawanan, memes po, yun. So, nagmumukha kaming tanga sa screen. So, kailangan din namin alagaan yung sarili namin. Correct. Hindi po kami pwedeng umasa sa production lang, or sa director, or sa acting coach. Kailangan din, meron din po kaming contribution dun sa role na yun. And that also helps the director. Yes po, lahat po, even po the production. Kasi syempre, napapadali po yung trabaho eh. Correct. So, napapabilis po lahat. Dahil nagko-contribute ka, tumutulong ka, nag-cooperate ka dun sa nangyayari, sa taping. Alam mo, that's really an actor. 2004, di ba? Dito nagbago ang buhay mo. Yes. Di ba? Sumali ka sa Starstruck Yes. Season 2. Ikaw ang ultimate, di ba? Yes po. Female survivor. Kayo ni Mike Tan po. Okay. Like what I said, dito na bago ang buhay mo. What made you decide to join the competition? Actually po, hindi po talaga ako, hindi ko po pangarap to eh. Yung nag-audition po, actually yung pinsan ko po yung mag-audition, not me. Kaya lang hindi siya pasok po sa age, masyado pa siyang bata. Ako po yung pasok. So You parang were how age then? 16 po. Okay. So parang para sa akin po, parang sa pamilya po namin, parang andito na tayo, sayang yung opportunity, baka ikaw pwede na mag-audition ka. Takot po ako sa tao eh. Introvert po akong tao. Wow, talaga? Opo, super takot po ako. So, hindi po ako nag-gimmick, hindi niyo po ako makikita sa labas. Sa bahay lang po talaga ako. Taping bahay lang po. So, para sa akin, medyo yung big move po. Kasi para sa introvert na tao na mag-audition, magsayaw ka sa harap ng mga tao, mga ganyan. So, hindi ko naman po ina-expect. Tinry ko, kinausap po ako ng kapatid ko. Sabi niya, try mo na, sige na. Wala namang mawawala kung itatry mo yan, di ba? Kung mag-audition ka. Sabi ko, sige. Tapos, yung nag-audition po ako, hindi ko naman pina-expect na makakapasok ako. Kasi nga, alam ko na, dahil yun lang yung binigay ko eh. Alam ko po na ganito lang yung binigay ko dahil takot po ako sa tao eh. Tapos biglang pasok po ako. So, tinuloy-tuloy na. Sabi mo, tuloy mo na yan. So, kung matanggal, edi natanggal. Wala naman ng ano. Pero kung makakapasok ka, edi God is good na nakapasok ka. And you made it to the finals. Yes po. At ikaw ang napiling talagang ultimate survivor, po. di ba? Grabe 'yon. I mean, parang dumaan ka sa butas ng karayo. Opo, yung mga challenge po noon that time. Pero hindi ko naman din po talaga inisip na mananalo din dahil that time si LJ po yung favorite lagi ng mga directors. LJ Yes Reyes. po, opo, si LJ po talaga lahat. Siya lagi nagtatop sa mga acting, sa mga ano. Sa dance po ako, pero sa mga acting, si LJ po yun, sa mga fashion, yung mga hosting. Kasi nga po mahihiyain ako. So parang nagulat po, tanggap ko na yung nakatayo po kami sa stage noon, si LJ po mananalo. Kasi alam ko na yung performance niya maganda. Pero hindi ko po in-expect na ako po yung mananalo that time. Talagang di ba? Iba ang plano sa iyo ni God, di ba? Opo. Oo, imagine sa isang shy girl, sabi mo nga halos hindi ka makabasag pinggan, di ba? Tapos ikaw pa yung talagang naging ultimate survivor. Yes po. And of course, after that, meron kong 2 milyong piso. Yes. Right? Plus of course the contract with GMA, Artist Center. Okay, anong ginawa mo muna doon sa 2 milyon na panalunan mo? Bumili po ako ng car kasi po that time nag-aano lang po kami commute. Okay. Para po hindi rin kailangan, Opo, necessity kailangan. yun eh. Opo, kailangan po talaga. So, nakitira po ako sa tita ko that time. So, bumili muna po ako ng sasakyan kasi nakakaya rin po minsan hindi nila alam kung papahiramin ba nila kasi may work din sila. Yes, yes. So, mas okay na meron kang sarili at least hindi mo sila na-istorbo din. Pero at that time ba, marunong ka na magmaneho? Hindi po, may driver po. May driver ka. So, actually, maganda rin yung ginawa mo kasi like what you said, necessity yung sasakyan. Hindi ka makakarating sa trabaho mo kung wala kang sasakyan, di ba? Mahirap mag-commute. Mahirap diba? po. Oo. Okay. Nung sinign up ka ng GMA, di ba? Ito na yung simula eh. Ito na yung simula.
Did you ever imagine yourself na parang malalagay ka doon sa posisyon o pwesto na ginawa kang parang villain o kontrabida? 'Di ba? Kasi parang Hindi po eh. Kasi po Oo. yung journey ko po sa GMA, parang ano po, so meron kaming, dahil sa contract, sinama po kami sa Darna, yes, yung yes. mananalo po. Right. Tapos, second nun, Ito yung kay Marian Rivera. hindi po kay Ate Angel Ay, kay po. Angel pa yung nauna. 2005 yun ah. Opo. Tama. 2005, 2004 Kay Ate ka Angel nanalo. po. Yes. Right. Tapos, napasama rin po ako sa Mahika, kay Ate Angel din po yun. Tapos, binigyan kami ng series sa panghapon po ni LJ, yung Mukha. Mm-mm. Tapos, hanggang sa tumagal po, parang, syempre, hindi naman laging nasa taas. Right. Minsan, magiging babaksak ka. Oh. So, napunta po ako sa mga support best friend. Yung journey ko po na yun. Yes, Support yes. best friend. Na ano nga po ako nabigyan nga po ako ng title ng best friend ng bayan. Yes. po, Parating yun po. kaibigan. ang Oh, role lagi mo. pong Oo. best friend. Mm-mm. Hanggang sa dumating po yung ika-6. Doon po ako unang-unang parang main kontrabida po. Ito ba yung ka-anim na Utos utos? po. Oo. Yung si Georgia po. Yes. Oo. So, yun po yung pinaka... This is 2016. Yes, yun po yung Right. pinaka-last po na 2016, yes po. Kasi nga almost one year din po yung show. Mahigit 1 year. So, ano po siya, yun yung pinaka-challenging na nagawa ko. And you were so effective in that, doon sa serye na yun. Opo. Oh, di ba? Ang daming galit sa'yo. Ang dami nga Oo, po. di ba? Pati matanda galit sa akin. Okay. O, sa labas, paano mo hinahandle yung mga galit sa'yo? May times po na may matanda pong lumapit sa akin, tapos kulang na lang sampalin niya ako sa gigil niya sa akin. Na parang, ikaw, mga agaw ka ng asawa. Ganyan. Hindi lang ma-separate yung role at saka tunay na Yun, buhay. parang ako sabi ko, Lola, ano lang yun? Role lang yun. Oo. Pero yun nga, kinakausap mo yung... May times mo na kinakausap, may times na tinatawanan ko lang, Oo. or binibiro ko, ganyan. Oo. Or minsan sinasakyan ko, or minsan hindi ko na lang po pinapansin, ngingiti na lang po ako. Okay. Pero hindi ka ba natakot na magmamarka sa ganong role? Hindi naman po, okay lang naman po sa akin, kasi mas ni-enjoy ko po yung kontrabida kaysa sa bida. Mm-mm. Kasi po, mas madaming dynamics, saka layer po kasi yung kontrabida, na pwede ka rin maging bida-kontrabida. Yes. So, pwede ka rin magpaawa, pwede ka rin mag-inis, pwede kang magalit, pwedeng... Ang bida po kasi isang ano lang po parang formula na kailangan maganda ka. Aangat siya dahil sa Opo. kontrabida, di ba? Mahaba yung buhok mo, na Yes, kulot, yes. or any straight. Lovable, Opo. oo. Tapos mahinhin, mabait ang mukha. Oo. So, kailangan lagi kang kaawa-awa. Mm-mm. So, yun lang po yung formula ng bida. So, mas na-enjoy ko po yung kontrabida kasi po napaglalaruan ko siya. I see. It was a very successful TV series. But what made you decide to move to Viva after? Nagpaalam naman po ako maayos sa GMA, even sa mga bosses po. Pinuntahan ko po talaga sila kay Miss Lilibet, kaya lang that time po wala po si Miss Annette. So, hindi po ako nakapagpaalam sa kanya ng personal. So, kaya po ako nag-decide dahil gusto ko pong mag-explore pa. Like, sabi ko ba, parang yung ibang kasabayan ko nakagawa na ng pelikula, ng ganito. Ako, na-stick lang ako sa TV. So, parang gusto ko maging malawak po yung galaw ko, yung mundo ko sa showbiz. Yes. Oo. Kaya po ako nag-decide na mag-Viva. And you moved in 2018. Yes po. 2018. Okay. I think on the same year, 2018, when mag-sign up ka with Viva, I think the very first movie that was given to you, ito yung Mr. and Mrs. Cruz. Under Viva po. Pero first movie ko po na nagawa, yung Ang Manananggal sa Unit 23B. Oh yeah, but that was not under Viva. No po, Yeah. pero doon po unang-una talaga po ako naiyak. Kasi yun yung unang-unang na ako yung bida. Oh, yes. Oo, Naiyak po oo. ko sa Parang ito na yung realization sa press con po. Yes, Doon yes. ko po na-realize na doon po yung
yung ano ko na magdesisyon na lumipat ng ibang management, yung nakagawa po ako ng pelikula. Na ikaw ang bida pa. Yes, ako po yung bida. Yes, yes. Na naiyak po ako sa press con, yung nakita ko yung preview ng trailer po ng movie. Na parang hindi ka makapaniwala. Yes po. Yes, yes. Na- Or, ito na yung katuparan ng mga pangarap mo. Di ba? Okay. And then, of course, the first movie you did under Viva, ay ito yung Mr. and Mrs. Cruz po. with JC Santos. Yes po. And that movie ay nanalo ka. Nanalo po ako ng sa Osaka po. Yes, yes. Oo. So, yun. Hindi ko rin po yan na-expect yun kasi sa sobrang dami po namin. Nasa iba-ibang bansa rin po na galing. International po kasi. So, parang ako, enjoy ko lang po yung event na yun. Tapos nagulat po ako na ako po yung tinawag. Nag-attend ka ba nun? Yes po, Oh, nag-attend wow, po ako. wow. Tapos yung nagsalita po ako, nag-speech po ako, Tagalog. Tinagalog ko po. Oo. Kasi sabi ko, hindi po magtatagalog po ako. So, nagtagalog po ako na nag-thank you ko po sa lahat. Tapos yun, sobrang unforgettable po At talaga. saka first acting award mo, international ka po. agad, di ba? Opo. Ibang klase. Ibang klase. But nanalo ka rin ng ibang acting awards. Yes po, nanalo po ako din sa ika-6. And then po sa General's Daughter po. Oh yes, oo. Yun Magaling po. ka rin doon. Thank you Oo, po. napapanood ko yun. Napanood ko yan before. Angel of Sin. Apo, kay Ate Oo, Angel po. Parang big leap, di ba? Kasi nagkasama kayo sa Darna Yes in po. 2005. Sa Kamahika po. Di ba? Mahika. Tapos dito, ibang klase na yung role mo. Opo. Di ba? Na po ako, may kontrabida din. Kontrabida ka rin doon, Opo. di ba? Oo. Pero why are you so good sa pagiging kontrabida? Hindi ko po alam. Baka dahil po kasi nga napaka-lovable mo naman in person, na parang hindi ka makabasag pinggan. Baka po siguro dahil inaaral ko po yung role, saka yung script. Hindi po ako yung tipong bahala na pagdating sa set. Kapisaduhin ko na lang yung lines, tapos bato ko na lang basta, gano'n. Baka po siguro gano'n. Saka na-pressure din po ako sa generals. Dahil grabe po naman yung cast doon. Physical yun pati. Hindi po, sa mga cast po Oh, doon. yes. Albert Andun si Martinez, Inay Teresa Maria, Coseta, yes, Maricel. andun si Miss Yula Valdez, si Ate Janice, nandun din. Oo. So parang, sa Ate Angel, nandun din. So parang, ang pangit naman kung yung acting mo wala. Hindi ka ka makipagsabayan po, makikipagsabayan. di ba? Correct, correct. So lalamunin po ako ng buo doon. Yes, yes. Alam mo, napakaswerte mo nga kasi kung you had the chance to work with talagang the veterans, Yes di ba? po. At mga talagang mahuhusay na aktor. Kahit doon sa probinsyano, Yes maganda po. din ang role mo doon. Yes po. At tumagal ka doon. Tumatak din po yung role doon kasi mabait na ako doon. O parang anak po ako, nabalanse. kasi po anak po ako ng presidente. Yes, So, yes. so yung iba po na mga kapuso na fan, na parang, oh, Georgia, ano nangyari sa'yo? Ba't bumait ka na? Mga ganyan po. Oo. So, naiba po yung So, medyo nahirapan din po ako noon kasi biglang, Switch. o biglang switch po na pa-sweet lang. Oo. So, lagi ako kinokorrect the way ako magsalita kasi pang kontrabida po. Kasi nasanay ka na sa... Opo. oo. Parang yun na yung... Sa magiging bad mo. Opo, parang yun na rin po yung nung katawan, na parang yung tinding ka, Yes. kailangan mabait ka, Yes, pag yes. ganyan, Prim and ganyan po. proper. Opo, Oo. kasi anak ka na presidente, Oo. ganun po. How was it like working with Coco Martin? Si Direk Coco po, super sobrang professional niya pagdating sa trabaho. Pag oras ng trabaho, trabaho. Saka gusto niya talaga na maagang matapos lahat. Walang script din po yun. Kami po yung unang-unang papakita, yung backstory ng mga character. Yung anak ko yan, yung si Miles po. Tapos ako Yes. po si Right, Olga po. Yes, yes. So parang kinakausap ko si Direk Coco nun. Direk, ano ba dito si Olga? Kaya para habang po naghihintay, kahit papano, nagagawan ko na po siya ng backstory para magawan ko na, doon ko ako mag-buod. Ang galing mo. Oo. So, kinausap ko po siya agad na parang, ano ba si Olga? Paano ba siya? Mayaman ba siya? Ganito ba siya? Tapos yun na ampon pala siya.
na hindi siya totoong anak ng mga Montenegro, mga ganon. So ginawa kong backstory na malaki po yung insecurity niya for the attention, kasi hindi nga siya Kulang sa love. Oo. Oo. Saka bawat kilos niya po mali, kasi nga hindi ka tunay na anak, yung mga ganun agad iisipin mo, yung mga ganun po. Oo. Alam mo, may matututunan yung mga baguhang mga artista ngayon sa'yo, di ba? Ang dami lang mahuhugot na talaga, na tip sa'yo or advice. Kasi, like what I said, maraming pang mga artista, kahit mga yung madatihan na talaga, they're just dependent on the script. Yes po. Yung spoon feeding nga, sinasabi ng director, ganito ang gawin mo, ganyan ang character mo, ganyan. But in your case, talagang ni-research mo, pinaghahandaan mo, Yes po. gumagawa ka ng backstory. Kahit sobrang konti yung time, Yes. hindi ko po sinasayang yung oras ko na kahit naka-break kami, ginagawan ko po siya. Kasi po, pagdating sa taping po kasi, nasa van lang po ako. Hindi po ako nakikimingle po masyado. Dahil introvert. So, hanggang ngayon, hindi mo pa rin yun na-overcome? Hindi po talaga. Talaga? Kasi parang gusto ko po ng tahimik lang na. Okay. Di ba po pag sa tent, ang dami nyo, tapos chikahan kayo. Yes, So, yes. kailangan mo rin makisama po sa kanila, makipagchikahan. So, pag nasa sarili po kong... May sarili kang mundo. Opo, sa mundo ko po, Oo. naaaral kong mabuti yung ko, kung may problema po sa script, sa line ko. Kapag may concern po ako, like po sa Lumuhod, meron po kasi doon eksena na kailangan i-reveal na. Mm-mm. Yung about sa amin po ni Ren. Yes. Tapos, yung linyahan po, hindi po okay sa akin. Kumbaga, hindi po siya pang reality kung hindi makatotohanan. Okay, yes. So, ni-raise ko po yun nung on the set na po yung director. Galing, oo. Na, Direk, hindi dapat ganito yung natin, atake. Kasi parang masyadong minadali. Kasi kung tutuusin, kapag minalaman ako na ang tagal ko na palang na ganito, kinaiinisan ko itong mga taong to, tapos ito pala yung totoong relasyon namin, hindi ko agad yun matatanggap. May times mga magsisink in, di pa nga magsisink in sa'yo yun eh. Kasi hindi mo siya matatanggap. Parang hindi mo ma-absorb pa yung character. Oo. Hindi, yung balita na yun. Yung balita. Yung eksena po na parang, kasi dun sa script, parang tanggap niya na agad. So parang ako, kinwestiyon ko po yun. Para din for the sake of Ren's character. Kasi, syempre yung... Ren Escanio. Opo, kay Ren po na character. Para din po sa character niya. Yes. Kasi hindi pwedeng agad niyang mapatanggap. Hindi ganun din yung character niya. Yung sa pagkakaintindi ko po, yung character niya kasi medyo, independent na tao eh. So, kung meron kang babalita sa kanya, hindi naman siya agad maniniwala. So, yun po, yung ni-raise ko agad po yun para maiba yung situation. So, buti naman po, yun po yung masarap po kapag yung director nakipag-collaborate po sa artista. Collaborative. Opo, kasi kapag po hindi, baka po mag-away. Yes. Magsagutan lang, ganyan. Ba't ka nakikialam? Ganyan. Tama, oo. Pero kung tutuusin, the director should even be thankful to you. Kasi, di ba, na nire-raise mo yung ganitong, hindi maliit na concern yun eh, di ba? Kasi Opo, ikaw din, bilang maganda actor. rin po kasi yung eksena na, yun na po yung yung hinihintay na ma-reveal yung totoo sa storya po namin, between po kay Ren saka sa character ko po, yung relationship po namin. So, doon niya po first time maririnig yun. So, kung ganun lang nila ititreat yung situation, parang kulang. hindi, minadali po yung dating. Okay. So, parang walang love. Oo. So, walang hate na mararamdaman yung taong manonood. So, parang, ganun na yun? Tinanggap niya lang basta? Ganun po yung may reaction nila. Kung itutuloy po yun. Sana lahat ng mga artista katulad mo, no? Yung ganun talaga na talagang pinaghahandaan ang role. Marami naman po kaming ganito. Oo. Hindi lang din po nabibigyan ng break din. Yung iba po. Oo. Okay. Now, being with Viva, nakakagawa ka pa rin ng teleserye, di ba? Yes, Imagine, nakagawa ka ng Provinciano, di ba? With Coco Martin, and then General's Daughter po. Tapos, di ba? General's Daughter. Yung Batang Quiapo. Batang Quiapo, di ba? Bukod sa Lumuhod Ka sa Lupa, ano pa yung ibang teleserye na
As of now po, wala pa naman po. Nandun muna po ako sa... Ayoko po muna tumanggap ng marami kasi po yung anak ko, sobrang clingy po niya. Oo. So may times po na after school niya, diretso pa po siya sa taping ko. Oh. Ganun po siya ka-clingy. Pag Oo. ayaw niya po nang mawawala ako matagal. Oo, talaga. Opo, Oo. iiyak po siya talaga. Oo. Oo. Kaya, So, ikaw talaga very hands-on ka rin sa anak mo, di ba? opo, kailangan po eh. No, pero napakahirap din yun because you're a working mom. Yes And then, po. of course, yung partner mo, nagtatrabaho din. So, Yes. how do you divide your time? So kapag po may work si Miguel, ako po, nag-aano po kami, salitan. Kunyari, yung schedule po ng taping nila MWF, tapos ako po yung TTHS, ganun po. Pagsabay naman po, kung sino na lang po yung mauna na makauwi. Pero pag pareho kayong wala, sinong nag-aalaga? Yung ko po, yung helper ko po sa house. Oo. Na Okay. matagal na rin po sa akin. Ay, okay. At least napapagkatiwalaan Opo. talaga. At may, may malasakit sa bata. Yes po. Okay. Speaking of Miguel, marami nagtataka na up to this time na bakit hindi pa matagal-tagal na rin yung relasyon yung dalawa, pero how come hindi pa rin daw kayo nagpapakasal? Hindi po ako ready. Yung totoo? Yes po, hindi pa po ready. Talaga? Hindi kasi po for me naman, ang kasal naman po, any age naman yan, pwede ka magpakasal eh. Oo naman. Importante po kasi sa akin yung foundation ng relationship nyo matibay, papatibayin nyo mabuti para sa anak namin. Parang sinabi ko na hindi naman importante ang kasal. Minsan gastos lang yan. Yung iba nga nagpapakasal, mga ilang buwan lang, hiwalay na. Oo. Sabi ko, kasi hindi ganun siya ka-importante. For me po yun Yeah. Ito yung paniniwala ko lang po. Baka Yes, po yes. kasi mag-question yung iba na. Right. For me po yun. Na parang, mas importante po sa akin yung foundation ng relationship yung mag-partner. Mas matibay. Like, ina-admire ko nga po sila Aubrey Miles. Oh, yes. Saka si Troy. Si Troy, ang tagal din na nila. Pero recent lang sila Nagpakasal. po. So, But you're not closing your doors. no naman po. Oh, yes. Kumbaga, mas okay na po yung ready ka, tas mas strong na po yung relationship nyo. Mas, kahit anong pang dumating dyan, kung sino man yan, or kung anong challenge man dumating Hindi sa na amin, magigiba. Hindi na siya magigiba. Okay. Because, matibay na po yung foundation. So, I think, yun na yung time na parang ready na magpakasal. Kasi, hindi niyo mabibreak yung vows nyo. How long have you been together, Nani Miguel? 4 years. 4 years na. O at least matagal-tagal na rin. Yes Matagal-tagal na. But of course, just like any other couple, nandun pa rin naman yung mga goals nyo bilang mag-asawa or bilang magkasama. Di ba? Yes I mean, po. syempre ang future ng anak nyo, ang number one priority nyo sa ngayon. Yes po. Okay. At pareho naman kayong hands-on sa anak nyo. Di ba, na si Knight. Yes po. If and when dumating yung pagkakataon na si Knight ay gusto ring mag-showbiz balang araw, papayagan nyo? Nasa kanya na po yun. Wala Ako na. naman po, kung saan masaya yung anak ko, susuportahan ko po siya. Wow. Hindi naman po ako yung magulang na, hindi, etong kunin mo. But you're not a stage mom. Ayun lang. Hindi pwede, walang doon ang mami. Siyempre, alam ko po yung galawan sa showbiz. Okay. So, kailangan ko siya i-guide. That's good. Okay. I'm 3 years old po, yung namatay po yung mom ko. So hindi sila nagkaiwalay? No po. Okay. Namatay po yung mom ko sa stomach cancer po. Oh, yes. Oh. And then yung dad ko po, nasa OFW po siya Yes. that time. And then may nakilala po siya uli na partner. And then lumipat po kami doon. Medyo hindi maganda po yung naging experience namin kasi basta hindi po maganda. And then, naghiwalay sila uli, tapos meron uli siyang, nagkaanak po sila ng isa doon. And then, may nakilala uli siyang bago, tapos may anak po siyang 2 doon. Yun po. So 3 na ang half siblings mo? Yes po. Okay. Oo. Pero hindi po kami good terms ng dad ko. Medyo matagal na nga yun. Yes po. Oo, matagal. Even your brother, sinong... And yung kapatid ko po, okay po kami. Every Okay. Christmas po, lagi po kami magkasama. Okay. Umuwi po siya dito. Hindi man lang nag-i-effort yung father mo? I mean, especially ikaw na pinasok mo ng showbiz. Nag-effort naman po, but for me po, napatawad ko naman na po siya. But it doesn't mean na
close tayo, ganon. Pero yung point na napatawad ko siya is a big move po for me. So, yun. Kasi po mas gusto ko po siyang mag-focus sa bago niyang family. Lalo na po maliliit pa yung mga anak. Hindi pa rin ba nagbabago ang tatay mo? Ganun pa rin. Ganun pa rin. Tatawa na lang po Oo. ako. Oo. Oo po, siguro po. There was a time na pinagdaanan mo yung depression sa Yes. buhay mo. May kinalaman ba yan sa relasyon mo sa tatay mo? No, wala naman po. I mean, dahil siguro mag-isa lang ako na hinaharap ko lahat. So, that time po kasi independent lang po ako. Nandun ako sa bahay mag-isa. Kasama ko po yung lola ko. Pero syempre matanda na po yung lola ko. So, kung may problema ako, hindi ko naman sasabihin na sa kanya yon kasi iisipin niya lang iisipin yun eh. So kinikip ko lang po sa sarili ko lahat. Hanggang sa, yun po, nagkaroon ako ng depression. Tapos, may isang araw na pag-give up na po talaga ako. As in, suicide na po. Tapos, nag-last call ako sa kapatid ko. Tapos sabi ko, Is this younger or older brother? older po. Okay. Tapos sabi ko sa kuya ko, sabi ko habang nag-ring yung phone, na kapag di niya to sinagot, yun na yung sign ko na to end. Tapos, pag sumagot siya, baka yun yung sign na stop, huwag kang mag-give up. Ganun po. Tapos, nag-pray ako, and then, sumagot yung kapatid ko. So, yun yung sagot. Sabi ko, okay, fine. Iyak lang po ako ng iyak, tapos sorry lang po ako ng sorry sa kapatid ko, plus sa... Alam niya yung plano mo? Yes po. Plus kay God na naisip ko yon gawin. Pero bumalik po siya, yung depression ko na yon after kong manganak. Nagkaroon po ako ng postpartum. Ganun din po, every time na pupunta ako ng CR, maliligo, ganyan, iiyak ako. Tapos, minsan nai-imagine ko na po sa, sa utak ko kung paano ako mag-suicide. Tapos biglang iiyak yung anak ko. Tapos bigla ako magigising. Hindi kailangan ako ng anak ko, yung ganun po. Bakit parang recurrent yung na yon, yung depression mo na yon? Na each time na de-depress ka, gusto mo magpakamatay? Hindi ko din po alam. Minsan po kino-question ko din po yung sarili ko. Ang hirap pong labanan minsan ng sarili mong monster sa utak mo. Dahil ang lakas po masyadong malakas po yung sa akin. So, ang lakas niya akong bulungan o minsan kontrolin na hindi ko po alam. Kaya minsan, yung first depression ko po, ang naging outlet ko po, painting. Nag-paint po ako, doon ko po nilabas. Kaya lahat po ng painting ko sobrang dark. Oh. As in, napaka-dark po nung painting ko. Tapos, Kasi emotion mo to ito yung Opo. lumalabas oh. Pero nung second na depression ko po, yung postpartum, halo-halo na po yun. Kasi that's pandemic po Oh yes. Tapos, wala po akong masyadong support system. Si Miguel po naka-lock-in. Kaming dalawa lang ng anak ko, plus yung helper ko po na isa. Yes. So, wala po akong nasasandalan. Kapag pagod na, or kapag mayroon akong maling ginagawa, tama ba itong ginagawa ko kung pagiging nanay ko. So, wala po akong malapitan na Mapahingahan ng Opo, labasan ng bigat na nararamdaman. Or, wala po akong parang nanay na masasandalan or mahihingan ng advice, tama po ba itong ginagawa ko bilang nanay, na ganito po yung pagpapalaki ko sa anak ko, ganyan. Walang ganon. Kasi hindi mo rin experience yun dahil 3 years old ka pa lang nang mawala ang nanay mo, di ba? Yes po. So parang baksak na baksak po ako nung time na yun, nung pandemic po. Paano mo na-overcome? Dahil kay night din po. Parang every time po na naiisip ko, yung umiiyak siya. Oh my So, God, ginigising niya po talaga ako. Oo. So, Talaga may mga signs na wag mo ituloy. Oo, di ba? baka din nanay ko rin yun. Oo, Pwede rin po. Malay mo rin, oo. Di ba po, na, kasi may mga times po nung isang beses po sa bahay dati, yung nanaginip po ako, napanaginipan ko po yung nanay ko. Kakalipat ko lang po dun sa parang apartment unit po na yun. Tapos meron po siyang CCTV sa labas. Pero ano na siya, deactivate na po. Tapos sa panaginipan ko yung nanay ko. Tapos sinabi niya sa akin na, activate mo yung CCTV nito para safe ka dito, ganyan. Tapos pagising ko po the next day,
yung bahay po pala namin, ninakawan na. Oh. Bukas po yung buong gate, Oo. naka-half na po palabas yung sasakyan ko. Oh my. Tapos, hindi siya nakapasok po. Nakuha niya yung susi ng bahay. Pero hindi siya nakapasok kasi naputol po yung susi dun sa Oh. doorknob. So siguro ka mamadali. Opo, naputol po. So, Yes. hindi niya nakuha. Ang nakuha lang niya po yung susi ng sasakyan ko. So, that time, tumawag ako agad sa kasa. Mhm. Napakipalitan po yung susi. Kasi baka anytime, sundan ako, kung saan ako nakapark, kuhanin yung sasakyan ko. So, pinaiba ko po yung sasakyan, yung susi ng sasakyan. So, medyo ano po yun, kinilabutan po ako that time. Yung nanaginip ako, tapos biglang the next day pala, ninanakawan na pala ako, hindi ko alam. Tapos kayo lang ng anak mo ang... Hindi, that time po wala pa po si Knight. Wala pa si Knight. Kaming dalawang po nung helper ko. Oo. Saka ng lala ko po. Wow. Ilang taon ka nung una kang nagkaroon ng depression? Yung kakapasok ko lang po sa showbiz. After po ng 16? 16? Hindi po, mga 18 ka na. 17. 17. Opo. Oo. Tsaka hindi pa stable kasi I think yung nangyari sa'yo, may kinalaman din sa background mo. You lost your mother when you were 3 years old. And then, meron tapos, pong magandang Hindi pa bad maganda ang naging experience. relasyon mo sa father mo, stepmother mo. Diba? Pero I don't think po, kasi ako naman po, never po ako rebelde dahil sa Pasko. Kasi lagi kong tinatatak sa utak ko na pag nagrebelde ko, sa akin din ang balik paglaki But you ko. keep it to yourself eh. Yes po. Oo. Pero kinokontrol ko po siya. Like, wala po akong bisyo, hindi po ako umiinom. Dahil yun po yung tinatak ko po sa utak ko, hindi ko pwedeng sirain yung buhay ko. Yung mga bata pa po ko. Dahil lang ganito yung Pasko. Kasi, at the end of the day, ako rin po yung babalikan nun eh. Na kapag nagrebelde ko, or nag-inom-inom ako, or nag-drugs ako, or nag-yosi ako, or something, ganon. Ako sa akin din po ang balik nun. Pwede ako magkasakit, pwede ako ma-rehab, pwede akong mag-ganito. Magiging ganun yung life ko. Masira ang buhay mo. Opo, mas lalong masisira na dapat patunayan mo na kaya mo. Na kahit ganito yung Pasko, kaya kong tumayo. Yun po yung tinatak ko sa utak ko. Na kahit wala kayo dyan, na hindi nyo ako ginaguide, kahit ako na lang mag-isa, kaya kong tumayo mag-isa. Kakakilabot eh. Do you have memories of your late mother? Wala po eh, kwento-kwento lang. Wala. Dahil 3 years old ka lang eh. Two po ako. Two. Opo, two. Ang kuya ko po yung 3. Oo. Then you practically grew up with your grandmother. Yes po. Oo. Actually, palipat-lipat Oo. po ako eh. Kasi dahil nga sa dad ko na Oo, ang daming. Right. So, palipat-lipat po ako. Mm. Pero nasabi mo na you are in good terms with your brother, Yes. older brother. Yes. Kumusta kayo? I mean, nahihingahan mo pa rin ba siya kung may problema ka? Kami po, pareho kami. Pareho kayo? Nagsasabihan po kami ng problema. Lalo na Okay. pag umuwi siya. Okay. Tapos, nagkukwentuhan lang kami about Mhm. sa problema sa life namin, sa trabaho, ganyan. Nagkukwentuhan kami. Para at least alam po namin yung situation namin, yung status namin sa isa't isa. Yes. Yung status namin, bawat isa. Oo. Na ganito yung status ko ngayon na baka mangutang ka. Oo, para maganda ang ano nyo, basta bilang magkapatid. At Opo. least you have each other. Yes Kumbaga, po. may matatakbuhan ka kahit papaano, may papapaghingahan ka ng Opo. Kasi nararamdaman even my mo. brother naman po, nagsasabi rin naman siya ng problem niya about sa sa family niya or may family na rin po kasi siya. Oo. So, sa trabaho niya din, Yes, ganyan. yes. Or minsan sa personal niya, Oo. ganyan. Importante kasi yun eh. Importante lang may outlet ka. Yes. Na ilalabas mo kung yung Yes nasa, po. di ba? Sana, yun po yung sana pinagdadasal ko na matutunan ng mga kabataan ngayon. Yes. Kasi ngayon po, yung mga kabataan ngayon medyo mahina. Ang weak nila when it comes to pag may dumarating ng mabigat na problema. Oo. And then nagsusuicide talaga sila. Yes. So, ang hirap po ngayon kasi din, dahil bilang gentle parenting po tayo ngayon. Yeah, right. So, Oo. hindi nila naranasan yung mga naranasan natin before, Oo, kung paano oo. tayo disiplinahin. Yes. So, ang hirap ng mga kabataan ngayon, pagsabihan. Kasi minsan hindi sila naniniwala. Yeah. Or naniniwala pa nga sila sa Google. Dun sa parents. Totoo. So, parang yun, sana makayanan din nila.
Actually, gusto ko yung mensahe mo na yan. I mean, i-address mo ito sa mga kabataan na dumaan din sa pinagdaanan mo rin. Yeah. Oo, oo. Doon sa mga kabataan na parang hindi maganda yung past, lagi niyong tatandaan, ang sentro nito, ikaw. So, wag kayong magre-rebelde or magde-drugs or anything na ikasisira ng sarili niyo. Kasi, babalik din sa iyo yan paglaki mo. Like, lalo na pag nagkaanak ka. Dahil wala kang makukwento sa anak mo Na maganda. ng maganda. Oo. So, ganun, pwede niyang gawing excuse yun kapag meron siyang ginawang bad. Bakit ikaw? Ibabalik din sa'yo ng anak mo. Ba't ikaw ginawa mo yun nung kabataan? Ba't ako hindi ko pwedeng gawin? So, wala ka masasagot doon. So, ako, kapag merong masamang ginawa anak ko, hindi ko ginawa yan, anak. Dahil ayoko masira yung buhay ko. Dahil gusto ko patunayan sa lahat na kaya ko, kahit ganito yung Pasko, kaya kong i-handle yung sarili ko. Hindi ko i-blame yung kasi kaya ako ganito dahil kaya bad attitude ako dahil ganito yung Pasko. Hindi po eh. Hindi excuse yun eh. Dahil bad attitude ka, dahil ginusto mong maging bad ka. Hindi dahil sa past mo. Kasi pwede lahat i-correct. Diba ikaw, gusto mo lagi i-correct yung past mo? Yes. Yun yung po yung chance mo i-correct lahat. Yung present and yung future mo, i-correct mo yun. Para hindi ka na bumalik sa past. Tapos na yun eh, iwan mo na yun. At hindi na babalik yun. Hindi na po. Correct. Oo. So wag mo na, baguhin mo na yun. Tatama. Ito na yung chance mong baguhin lahat yun. So wag mo nang ulitin pa. Like, kaya ko pinapalo tong anak ko eh. Dahil Pasko, pinapalo din ako. Baguhin mo yun, putulin mo yun. Yes, oo. Di ba may mga Tama, ganun tama. po? May mga ganun. Totoo. Na putulin mo yun. Oo, oo. Ibig sabihin, Alam mong mali eh. Alam mong mali yun, naranasan mo nga, naramdaman mo yung Oo. sakit na yun eh. Yes. Bakit mo paparamdam ngayon sa anak mo? Putulin mo. Etong dapat kong paramdam sa anak ko dahil ito yung tama na hindi ko naramdaman before. Paparamdaman ko sa anak ko na ito yung totoong love. Ito yung tama. Alam mo, napakaganda ng kwento mo. Kwento ng buhay mo. Maybe this is also one of the reasons kung bakit napakahusay mong aktres. Ay, salamat po. Di ba? Kasi sabi nga nila, ang daming paghuhugutan eh. Ang daming po naman Ang dami, talaga. di ba? Pero ayoko Oh. po talagang balikan. Kasi Oo, past yung na po yun. Oo. Tapos So, na iba po. yung, iba yung atake mo. Oo. Sabi mo nga, gumagawa ka ng sarili mong backstory. Yes para maintindihan mo yung, at may bigay mo Saka ng... para din po maintindihan ng Oo. mga manonood, Mm. yung istorya mismo nung character, hindi ko storya. Mm-mm. Iba yung emosyon na ibibigay ko kung yung istorya ko yung huhugutan ko. Mm-mm. Mm-mm. Iba po yun. Yes. Hindi nila makikita yung character ko. Ang makikita nila, si Riza, ako po, Mm-mm. Mm-mm. hindi yung character ko mismo. So kapag po yung backstory ng character talaga, ang makikita talaga nilang character, yung kung Yes. ano po yung pinuportray kong Right, character. right. Oo. Kung i-rewind ang buhay mo, anong parte ng buhay mo gusto mong balikan? Sa mom ko, sa totoo lang po, yun po yung biggest insecurity ko, yung may mga mother. Kasi gusto ko po maramdaman yung pagmamahal ng isang ina. Na hindi ko po, kina-question ko yung sarili ko bilang isang ina, na tama ba itong binibigay kong pagmamahal? Kasi wala akong idea kung anong pakiramdam, kung ano ba yun, kung paano ba siya ipinapakita. Kaya minsan po, iiyak na lang ako. Kasi po, parang, kulang ba? Hindi mo naranasan eh. Oo, parang kulang ba yung binibigay ko sa anak ko? Mga ganun po. Iyak tuloy ako. Dumating ba yung point na parang nagdasal ka sa nanay mo? Lagi po yun. Oo. Especially po nung bata pa ako. Yung magulo po yung life namin nung bata. Na parang sinasabi ko na, sana, mami, sinama mo na lang ako sa'yo. Hindi mo na lang ako binuhay, sinama mo na lang ako sa'yo. Ganun po. Mm-mm. I can feel you. Kasi imagine, 2 years old, tapos 3 years old ang kuya mo na parang wala kayong nakagisnan at saka nakalakhang ina, di ba? It could have been a different, siguro. Siguro po wala ako dito. Oo. Hindi naman siguro sa ganon. Pagbuhay po siguro yung mami ko, wala po ako sa showbiz. Oh. Feeling ko po. Ba't sinabi mo yon? Feeling ko po, tapos ako ng college. Alam mo, Rai, sobra akong na-move doon sa kwento mo. Pang teleserye. Pang teleserye talaga to, di ba? Pero it's good thing din na you opened up. Kasi
paghuhugutan din kasi ito ng leksyon, ng Yes, aral, di ba? Ng mga nanonood sa atin. Lalo na doon sa depression, di ba? Yes po. And of course, yung mga magulang, I'm sorry to say this, marami sa ating mga magulang ang irresponsable. Lalo na, nakikita mo yung sa kalye, di ba? Yes. Ilang taon pa lang yung mga bata, Opo. andyan pa kalat-kalat. Paano kung mabundol, masagasaan, or anything, di ba? Parang anong klaseng magulang ka? But anyway, marami ito. Maraming, Yes, ma'am. so, thank you so much for trusting your story to us, for sharing your life story sa aming mga manonood. May isa pala akong gustong itanong sa'yo. Was this last year, nung nagpa-shave ka? Yes po. Oo. Was that part of your role or sarili mo lang? Actually, part po siya ng role. Mm. Yung nag-ano po kami, StoryCon. So, nakita ko na po yung ano ni Helena. Helena po kasi Yung character mo doon, ko okay. doon. Oo. Tapos, yun nga, na mga kalbo po kami. Lahat po ng mga sister kalbo. Tapos, nag-look test po kami. Si Phoebe po, siya po yung nag-test ng bald cap. Mhm. So, inoobserbahan ko siyang gumalaw, yung ano, kung komportable ba siya dun sa bald cap, ganyan. Hindi po, hindi siya makaganon. Hindi siya makalingon ng sobrang lingon na ganon. Oh, parang yung angulo niya. Opo, Oo. hindi po. Kasi kapag gumanon, malulukot po dito eh. Right, Or right. may times na napupunit pa siya, Oo. nawala yung dikit. Oo. So, doon po ako nag-decide na, ay, magpapakalbo ako. So, kailangan ko lang po magpaalam. Siyempre, sa management po, Yes. kay Boss Veronique. Yes. So, noong una, hindi ako pinayagan. Sabi Oo. ko, Tapos, hindi talaga po ako makatulog. Kakaisip nun, hindi, parang gusto ko talaga magpakalbo eh. Tapos, wala naman po akong show that time. Wala naman po akong ginagawang Walang series. follow-up, So, balina. walang Oo. continuity or Activity, anything. oo. So, napaalam ako uli. Tapos, sinabi ko kay Boss Veronique, sige na po, boss. Kung ano man po yung, kung may dadating man pong show, magkukumit po ako na maghahanap po ako ng sarili kong wig, kung kailangan ng mahabang hair or ganyan. Ako na pong bahala. Basta magkukumit po ako dito sa desisyon ko na magpakalbo. Tapos pinayagan niya ako po. Tapos after nun, nagpaalam din ako sa prod. Una, sinabi nila na hindi naman kailangan na magpakalbo, ganyan. Oo. Kasi meron naman Oo. bald cap, Oo. ganyan. Tapos kinausap ko yung handler ko na, ate, sige no, kasi yung heart ko malungkot, hindi siya masaya, gusto niya magpakalbo talaga. Tapos sabi niya, sige na, magpakalbo ka na. Tapos nagpakalbo na po ako. So hindi alam ng production na nagpakalbo po ko. Yung first taping day ko po, nagulat sila, nakalbo ako. Oh, actually, lahat nagulat. Sabihin namin ano mo nakain itong si Raisa at nagpakalbo, di ba? Pero yun po kasi kailangan po talaga eh. Pag napanood niyo po yung movie, maiintindihan niyo po ako kung mo bakit. ginat yun, di ba? Opo. Pero why are you still keeping it? Pwedeng pakita mo sandali. Ngayon po semi-kalbo. Oo, di ba? Oo, pero why are you still keeping it? May continuity na po to sa lumuhod. Okay. Pero bagay sa'yo. In fairness sa'yo, bagay sa'yo. Sa lumuhod kaya mong po. dalhin. Opo. Oo, di ba? Buti na lang. Ayan, di ba? Bibihira. Actually, if I'm not mistaken, you're the second actress na gumawa niyan. Nauna si Sherry Hill. Meron pa po si Miss Alex. De Rossi po. Oh, yeah, right. Yes, si Alex. De Rossi, yes. Nagpakalbo Tama. din po siya. Nakita ko yun dati. Nag-cover pa nga siya ng magazine, si Yes, Sherry po. Hill. Di ba? Tama, si Alex, si Yes, po, si Alex Alessandra po. De Rossi. Yes, po. So you're the third. Again, please Yes po. invite everyone sa pelikula nyo. Iniimbitahan ko po kayong manood ng Lily. March 12 na po. Showing na po yan in cinemas nationwide. Kasama ko po dito si Heaven Paralejo at marami pa pong iba. Directed by Michael Red. Under Viva Films. Oo, na napakahusay na Yes, director. Maraming salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much to Alvin, Dennis, Roland, Chef Tatung, and of course, Carla and Ems. Maraming salamat. Nutritech, thank you so much, Josh de la Luna, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care,
Aficionado by Joel Cruz. Doc Rob's Wellness Supplements. Thank you so much to RNA Events Specialist by Richie Ann. Asia Slashes. Sugar White by Sugar Mercado. Nesta Celia Salon for my hair and makeup. Gandang Rick Reyes. Most View from Japan. Memoy.ph. Silpol Joy Furnitures. Maraming salamat Charles Solano of Solano Hotel. Colorete Clothing by Bebot Santos. Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics. Shinagawa LASIK and Aesthetics Center. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care Center. Maraming salamat to Hotbox and of course Romeo Helven. Studio Manila. Tokyo Grill, Tomas Morato. Mesa, Tomas Morato. The Red Meat Shawarma. Maraming salamat, Chef John. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Huwag niyong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.